Umaga pa lang, marami nang gumigising para pumasok sa kanilang mga trabaho, para matustusan ang kanilang mga pangailangan, lalo na ang edukasyon. Maaga kami nagpunta sa palengke ng Kogyo, kung saan ito'y matatagpuan sa lungsod ng Antipolo. Ito ay isa sa mga abalang lugar sa Antipolo, kung saan marami ang nagtitinda. Lagpas sa libo ang mga nagtitinda dito, at karamihan dito ay nagtitinda lamang sa bangketa. Kasama ang aming grupo, kami ay nagtungo sa Kogyo at nagbaka sakali makapanayam ng isang vendor na nakapagpatapos na ng anak sa kolehiyo. Kuya, may kilala ka bang nakapagpag-graduate na ng college pero walang pwesto? Wala pa rito eh. Wala kang kuya? Kilala? Magandang hapon, umaga po. Tanong ko lang po kung may kilala po kayong nagtitinda po sa dito po na walang pwesto pero nakapagpag-graduate na po ng anak sa college. Wala pa po. Sa kabila ng hirap ng paghahagilap namin na maaari naming kapanayam sa palengke, hindi nawala ng pag-asa ang aming grupo sa paghahanap at patuloy naming hinanap ang aming maaaring makapanayam. Sa tulong ng aming pagtatanong-tanong, kami ay nakarating kay Aling Jocelyn na nagtitinda ng gulay sa tabi ng bangketa. Ilang taon na po kayo sa pagtitinda po? Nasa 25 years. 25 years. Ilan ho ang anak ninyo? Isa lang. Paano nyo po siya napagtapos? Nagtitinda ako araw-araw. Sa ngayon po, ano pong trabaho po ng inyong anak? At saka ilang taon na po siya nagtatrabaho Kasi siya? ngayon, 25 years old. Ano pong kurso ang kinuha ng anak ko? Ano siya ngayon? Ang kinuha niya, Comtech Comtech po. Saan po siya? sa Masat, Yan po. Marami sa po. Marikina. Marikina po. Pero nagtatrabaho siya ngayon. Nahirapan mo ba kayo sa pagpapaaral sa akin? Hindi naman, kasi medyo pag kailangan niya, hindi na talaga naghanda sa akin. Ready po talaga kayo sa pag-aaral. Ano ho ba yung mga tinitinda ninyo? Ayan, may talong, may ampalaya, may sigarilyas, patatas, carrots, repolyo. Kailangan talaga marami ka kasi Opo. para may income ka. Si Aling Jocelyn ay isa sa mga naniniwala na ang edukasyon ay isang kayamanan na hindi nananakaw sa isang tao. Kaya ipinursige niya ang kanyang anak na makapagtapos ng kolehiyo. Sa kabila ng kanilang hirap, ito ay kanyang naitawid. Sa tulong ng ating gobyerno, nagbigay ng 4.3 million pesos na scholarship grant ang Antipolo City Government sa pamumuno ni Mayor June Inares sa second batch ng mga scholars kung saan 733 na estudyante mula sa iba't ibang scholarship programs ang makakatanggap nito. Makakatanggap ang isang estudyante ng financial assistance mula 20,000 hanggang 360,000 sa ilalim ng Antipolo City Scholarship Program, Alternative Learning Scholarship Program, Student Assistance Program, at Educational Assistance Program. Kaya lahat ay may pag-asa makapagtapos basta may tiyaga at pursige lang.